Baste, tirades versus Davao City Top Cup anger PNPA graduates. Oy! Eh! Woot woot! Galit na ang pulis kay Baste. Eh! Galit na yung mga graduate ng PNPA. Buti nga sa'yo. Nag-umpisa yan mga kochero. Konting backtrack. Ano ba nangyari? Naalala nyo po mga kochero, nitong kailan ba to? 2 months ago, sometime in June or May, nagkaroon po ng rigodon diyan sa Davao City Police Office. Oo. Tapos yung rigodon mga kochero, una nagpalit ng hepe. Oo, ngayon parang si Maranta na yung hepe ng Davao City Police. Tapos nagkaroon din ng rigodon sa direktor ng PRO 11 or Police Regional Office 11. Ibig sabihin, ito yung mga mas mataas siya doon sa DCPO. Ang lumipat naman diyan si Torre. Si Torre naman 'yan. Ngayon Ang nangyari mga kochero, eto na. Di nag-ikot-ikot si Nicolas Torre ng PRO 11. Sa Davao 'yon, buong Davao. Ikot-ikot sa mga iba't ibang detachment ng kapulisan natin. May natuklasan siya. May natuklasan si Nicolas Torre. May natuklasan. Ano yung natuklasan ni Nicolas Torre? Nagtataka siya, bakit meron 2 blatter book sa mga police station? May 2 blatter book. Yung isang libro na blatter, mas konti ang mga complaints. Yung isa, mas marami. Anong naging epekto? Ang naging epekto ay nagkakaroon ng maling interpretasyon ng statistics ng Davao City. Crime statistics. Mababa ang nangyayari dahil lang pinapakita ay yung malinis o yung sanitized na blatter book, nagmumukhang mas mababa ang crime statistics ng Davao City. So ngayon ang nangyari, kaya pala Davao City is the second safest city in Southeast Asia. Bakit? Kasi pinepeke ng pulis yung kanilang mga numero. Nabisto yun ni Director General Brigadier General Nicolas Torre. Nakibisto niya. So ang ginawa niya mga kochero, sinisante niya, tinanggal niya lahat ng hepe sa lahat ng detachment. Tinanggal niya lahat. Nilipat sa PRO 11. Balik kayo dito sa headquarters, kailangan niyo ng retraining. Tanggal. Pinalitan niya ng bago. Apparently, yung mga tinanggal niya mukhang malakas kay Baste. Eto ngayon na nangyari. Dahil malakas kay Baste, paulit-ulit niyang binibira si Brigadier General Nicolas Torre. Ulit-ulit, binibira niya talaga. Ulit-ulit. Una, tinawag niya na professional liar si Nicolas Torre. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte on Sunday furiously described Police Regional Office Davao Chief Brigadier General Nicolas Torre as a professional liar over his pointless and unjustified basis on the city's overall crime situation. Yun mga kochero. Tapos ito ngayon nangyari. May bagong pasabog. May bagong hirit sa tag-init. Etong si Baste Duterte. Mapapakita ko sa inyo yung bago niyang hirit sa tag-init.
Tinawag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na fame war o walang modo si Fame PRO11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Fame whore daw si Nicolas Torre, guys! Fame whore! Inihayag ni Mayor Baste na walang ibang ginawa si Torre simula na matalaga ito sa PRO11 kung hindi hanggang sa panghaharas lamang sa mga tao. Pinapakita lamang umano ni Torre ang totoong ugali nito sa pamamagitan ng gawa-gawang istorya na wala namang katotohanan. Partikular na ang sinasabi nito na dinoktor ang mga blotter entries ng DCPO upang palabasin na walang malalaking krimen na nagaganap sa lungsod ng Davao. Dagdag pa ni Mayor Baste na malinaw na mayroong masamang motibo ay naturang kasilulalingan ni Torre at nakaapekto ito sa kapulisan ng lungsod. Direktang inakusahan ni Mayor Baste si Torre na ginagamit lamang na kasalukuyang Administrasyong Marcos si Torre upang tuluyang pabagsakin ang mga Duterte at siraan ang Davao City. Mariing tinuligsa rin ni Mayor Baste ang tinalagang checkpoint sa tapat mismo ng KOJC compound sa buhangin nitong lungsod na pinamamahalaan ng RMFB ng PRO11 at ng SWAT team na nakatakip ang mga mukha. Hindi lamang umano ito ang nagdudulot ng takot, kung hindi naging sanhi rin ito sa napakabigat na daloy trabiko sa nasabing lugar. Somebody diha sa kuan, if not the president, somebody from his team is doing this to us. Then he should answer. He should do something because people are asking. So if you are the chief executive, sinong people, Baste? Sinong people ang nagtatanong kung mali ang ginagawa ng, sabihin natin presidente, let's play the devil's advocate. Sinong Pilipino ang nagtatanong kung mali ang ginagawa nila o hindi? Wala naman. Kayo lang. Sino lang ba ang kumu-question? Sila lang naman. Wala naman iba eh. Wala ibang kumu-question. And mga kutsero, again, as a local chief executive, responsibilidad niya na siguruhin na si Kibuloy ay maaresto. Hindi ka ba nahihiya, Baste, Duterte, na isang high-profile pugante, high-profile fugitive ay sa inyong lugar nakatira? Di ka ba nahihiya doon? Parang yak! Yak! Di ba? Saan ka nakakita ng mayor? Saan ka nakakita ng mayor na hindi tinutulungan ng kapulisan na madakip ang isang pugante sa kanyang lugar? Nakakadiri. Oo, sana makarating to kay Baste. Oo, ganon eh. High profile pugante sa lugar mo nagtatago, tapos hindi mo tutulungan ng kapulisan? Grabe. Anong klaseng peace and order meron dyan sa Davao City? Alam nyo po, sa mga kapatid nating mga taga Davao, you deserve better. You deserve better po sa mga kaibigan nating taga Davao. You deserve better po. Opo, oo. Nakakadiri yung mayor nyo. Hindi nyo tinutulungan yung kapulisan nyo na maaresto si Kibuloy. Nakakaawa kayo dyan sa Davao. Di ba? Nag-request ng 51 billion pesos na budget para sa flood control. Hanggang ngayon, binabaha pa rin kayo? Oo. Grabe. Niyabang ni Vice President Sara Duterte na may flood control master plan daw ang Davao City. Oo, nasaan yung plan? Nasaan siya? Oo, bakit hindi in-implement nung panahon ni Digunggong? Oo. Bakit hindi noon in-implement? Bakit ngayon kayo naniningil? Oo, ngayong panahon na ni PBBM. Ba't hindi kayo maningil nung panahon ni Digunggong? The audacity, guys. The audacity. Pa-play uli natin si Baste. What is the problem? Why are you letting the people suffer? All because you are looking for somebody
was a rape case, human trafficking. Gusto nila nga gusto nila nga Ano daw? Ano? Because you're looking for someone who has a rape case and has a human trafficking case. May ina bang kaso sa iyo 'yon? Hindi ba krimen sa iyo ang rape, Mayor Baste Duterte? Hindi ba krimen sa iyo ang human trafficking? May warrant of arrest sila galing sa RTC ng Pasig at Davao. Ay, grabe naman. Nakakaawa naman ang mga citizens ng Davao City. So ibig sabihin, kapag patuloy na nanggagahasa si Kibuloy, walang pakialam ang mayor nyo. Ipapagahasa lang kayo. Ganon. You deserve a better government in Davao City. Seriously, minaliit niya yung dalawang krimen na yon. Minaliit niya yun. Ay, Davao City, you deserve so much better. You deserve so much better. Seriously, bilang kasama niyong Pilipino, kapatid niyong Pilipino, kayo po dyan sa Davao City, you deserve so much better. Grabe. So ibig sabihin, kapag may human trafficking case, walang pake ang mayor nyo. Grabe. Walang kwenta yung mayor nyo dyan, men. Walang kwenta yung mayor nyo dyan. Nakakadiyo. Divert ang attention sa tao. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Odessa Nietes. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Diba? Parang, what the heck? Ba't kayo ganyan? Kaya ngayon nagagalit ng PNPA kay Baste. Galit sila. O, basahin ko sa inyo yung PNPA wait. Ano yung sinabi ng PNPA? Wait. Ito. Ayan. Dito niya mababasa. Hanapin nyo na lang. Baste's tirades versus Davao City Cup Top Cup anger PNPA graduates. Ito sabi. Let's go. Grabe si Mayor, walang pakialam. Sabi niya, in a statement, the Lacan community, class of 1993 to the graduates collectively called the Lacan community are rallying behind Torre, a member of the PNPA tagapaglunsad class of 1993 against Duterte's tirades. Sabi in a statement, the Lacan community yesterday lambasted a powerful politician in Davao City for his verbal attacks against Torre. Ito yung kanyang statement. Together, we condemn all forms of bullying, harassment, and abuse, and we are committed to creating a safe and inclusive environment where everyone can feel respected and supported. And while they did not identify the politician, Duterte earlier threatened to slap Torre, whom he also called a professional liar after the police general reshuffled the PNP personnel in Davao City, allegedly without the mayor's knowledge. Yan. So for the Lacan community, Duterte's mistreatment of a ranking police official who was just doing his job to reform the police force in Davao City is troubling. The PNPA graduates vow that they are solidly behind Torre, whom they said is a valued member of their community. Ekis ka ngayon. Ekis ka ngayon. Di ba? Ekis ka. Ekis ka ngayon. Bakit? Kasi hindi ka tumutulong eh. Hindi ka tumutulong eh. Walang kwentang mayor eh. Nagpasoka ka pa, soka. Puro suka lang naman ang sinabi mo sa soka mo. Nagpa-State of the City address ka pa, pero binida mo lang yung mga, actually ang binida niya yung mga proyekto ng gobyerno ng national, pero inangkin niya na pangkanya. Mga ganun. Matindi yung ginawa nito ni Baste. Minaliit mo yung yung kaso ng rape tsaka human trafficking.
Sana hindi mangyari yan sa mga future anak mo, no? Kung magkakaanak man siya in the future. Hindi ko alam kung may pamilya to si Basti, eh. Pero sana hindi mangyari yan sa pamilya mo, na matraffic sila o may mangyari sa kanilang ganyan. Kasi feeling ko, kung nang mangyari yan sa mga anak niya, come hell or high water, papatayin niya yung gagawa niya. I bet. Bakit? Because it is rape and it is human trafficking. Tapos ngayon hindi mo maipagtanggol yung mga constituents mo who were victims of Apollo Kibuloy and his syndicate. Wow. Dahil lang what? Magkaibigan ng tatay mo? O I don't know, hindi ko alam kung ano meron kayo niyan kay Kibuloy. Pero obviously hindi mo pagtatanggol yung constituents mo. Hindi mo pagtatanggol. What the hell? Lang kwenta. Lang kwenta. Alam nyo, ito again, matagal ko nang sinasabi din to, pero seriously, Davao City deserves better. Alam nyo, napakaganda ho sa Davao. Maniwala ko kayo. Ako napunta, hindi pa ako nakapunta man siya, hindi ako nakatambay actually sa Davao City. Mas nag-spend time ako sa Tagum for work. Maganda sa Tagum. Totoo lang, maganda sa Tagum. Pero mga kotsero, sana tratuhin din kayo ng tama ng inyong mga leader. Kasi it's what you deserve. It's what you deserve. Mababait ang mga taga Davao. Seriously. No, aside from the Dutertes, okay naman ang mga tao sa Davao, mababait, magalang. Very accommodating, hospitable and fun loving. Yun yung mga naalala ko sa mga kakilala ko taga Davao, eh. So they're really good people. Tapos ginaganyan-ganyan lang kayo ng ano nyo. Ginaganyan-ganyan lang kayo ng mayor nyo, ng congressman nyo. Hindi kayo tinatrato ng maayos. Imagine, doon pa lang sa 51 billion na flood control project, eh. Winalangya na kayo ng congressman nyo. Tapos ito, yung mayor nyo sasabihin, parang saying something to the effect na maliit na bagay lang yung rape tsaka human trafficking. What the hell? What the hell? Maliban sa kulto, they are good people, sabi natin Trexie. Maliban daw sa kulto. Totoo naman yun. Maliban talaga sa kulto. Ay nako. So I hope really, I hope that one day you'll be able to elect a person that will treat you right. Yes, parang jowa. A person that will treat you right. A mayor that will treat you right, di ba? A congressman that will treat you right. The person that you deserve. But it sounds funny, but it's up to you. Kayo naman bumoboto sa sa mga leaders niyo, eh. So it's really up to you. And I hope you'll be able to elect a person who will do just that, no? To give you what you deserve. Anyway, another night, another live stream. Oo. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?